Dear MOR, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa storya ko. Ang mga ikikwento ko ay nangyari mga ilang taon na rin ang nakakalipas. Likas sa mga estudyante na gaya namin ang magkasiyahan, lalo na kapag nagtatapos ang isang semester at dumarating ang bakasyon. Merong mga nagbabakasyon at nagkakayaan na mamasyal sa malalayong lugar para mawala ang stress namin mula sa ilang araw na pagpupuyat at pag-aaral. At isa nga ako sa mga niyaya ng mga kaibigan at kaklase ko na mamasyal. Hi, sa wakas, tapos na yung exams natin. Oo nga at ang ibig sabihin lang nito, bakasyon na! Uy, teka, saan mo balak magbakasyon? Nagpaplano kami ni Jen na magbakasyon sa Capiz May tita daw kasi siya doon, ikaw ba? Di ko pa nga rin alam eh. Oh, di tamang-tama, bakit hindi ka nalang sumama sa amin doon sa Capiz? Maganda ba doon? Oo, maganda daw doon, sabi ni Jean. Tamang-tama, sabi din ni Jean, fiesta daw doon. Sige, pero magpapaalam muna ako sa mga magulang ko. Sana payagan ako. Makalipas ang ilang araw, ay nagkita-kita na kaming tatlo para bumiyahe papuntang Capiz. Uy! Dito! Buti pinayagan ka. Oo nga Ito naman si Jen. Nahiya ka pa. Sana buong bahay na lang dinala mo. Di ba pwede nai-excite lang? Minsan lang to, no? Kaya lubusin ko na. Uy! Doon tayo sa huli. Ako yung sa gilid ah. Uy, gising na. Nandito na tayo. Hay, sa wakas, nandito na rin. Nakakapagod bumiyahe. Nakarating na nga kami sa aming pupuntahan. At habang naglalakad kami, panayreklamo si Becca na bakit daw ang layo. Hanggang sa may nakasalubong kaming matanda. Iha, pwede bang manghingi ng tubig? Uy! Ano ba? Bilisan nyo nga. Ang bagal-bagal nyo naman eh. Ay, pasensya na Lola. Wala rin kaming tubig Bilisan nyo na nga. Ang init-init eh. Oo na, eto na. At sa wakas ay nakarating na nga rin kami sa bahay ng tiyahin ni Jen. Oh, pamakin! Andiyan na pala kayo ng mga kaibigan mo. Ano ba? Pasok kayo, pasok. Akin yan. At ihanda ko lang yung kwarto nila. Si Kuya. Pasensya. Oy, ano ba? Tumigil kayo. Pasensya na at medyo busy ako kahapon kaya hindi ko naayos. Hehe, ayos lang po. Mama, andyan na si ate. O siya, Jen, ipaghanda mo muna na makakain yung mga kaibigan mo. At may aayusin lang ako. O Tin, huwag kang malikot ha. Opo, Mama. Kinagabihan ay pagtapos naming kumain, pumasok na kami sa aming kwarto. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog rin kami kaagad. Ilang oras pa ang lumipas, nagising rin ako sa sobrang init. Nagtaka ako bakit wala si Jen sa tabi namin, kaya naisipan kong lumabas at magpahangin muna. At iniwang mag-isa si Becca sa kwarto. Hanggang sa may narinig akong nag-uusap. Mama, sila po bang kakainin natin? Huwag kang maingay at pumasok ka na sa iyong kwarto at matulog. Okay po, Mama. Jen, tulog na bang mga kaibigan mo? Opo, Tia. Handa na rin ang mga gamit. Sa narinig kong yun ay tumindig ang aking mga balahibo at agad-agad akong pumasok sa kwarto para gisingin si Becca. Becca, gising! Becca! Ano ba yun? Aga-aga eh. Basta gumising ka, kailangan nating tumakas. Bakit? Ano ba? Aji, Becca, tumakas na kayo. Jen? Dali. At sa tingin mo, makakatakas yung mga kaibigan mo? Isa kang taksil! At biglang sinunggaban ni Jen ang kanyang tiyahin at dahil doon nagkaroon kami ng pagkakataon para tumakas. Saan tayo pupunta? Paano na tayo uuwi? Paano si Jen? Huminahon ka muna. Huminahon ka nga. Makakalabas tayo na sabay dito. O mga iya, saan kayo pupunta? Lola, pakiusap. po. Tulungan niyo na lang kami makalabas dito. Diretsuhin nyo lang ang daan na ito
hanggang marating kayo sa labasan at wag na kayong babalik rito. At sinunod na lang namin ang sabi ng matanda. At dahil doon, laking pasasalamat namin sa kanya at kami ay nakalabas ng buhay. Ito ang aking karanasang kababalaghan. Ako si Aji ang minsang nakaranas ng fiestas sa Capiz. Salamat sa pagkikinig.